Masasayang mo ang lahat. Maayos ko na yung inilagay. Ayos naman ang pagkakalagay ko, sagot ng lalaki. Ikaw na lang ang gumawa kung ayaw mo. Hindi, ikaw ang may kasalanan kung bakit nagkaganito. Kaya ikaw ang mag-ayos. Agad na tugon ng matandang babae. Pagkaraan ng ilang minuto, handa na ang lahat. Kinuha ng binata ang tray na may kape at mabangong scone. Lola, para po sa inyo, sabi niya habang inilalapag ang tray sa mesa sa harap ng kama. Almusal po, sana magustuhan nyo. Sinigurado ni Hana na ipinaghanda kayo ng kusinero ng mga paborito nyong pastry ngayong umaga. Salamat, Brian, nakangiting sabi ng matandang babae. Nako, ini-spoiled mo na naman ako. Hindi ko na maalala kung kailan ako huling nag-almusal sa kama. Siguro noong buhay pa ang lolo mo. Ang mahal kong si Matt. Itinaas ng matanda ang panyo sa kanyang mga mata at pinunasan ng luha. Grandma, wag muna kayong umiyak. May surprise pa po ako. Pagkatapos niyong magkape, magbihis na po kayo. Lalabas tayo. Mag-iikot tayo sa Tagaytay. Nagniningning ang mga mata ni Doña Grace. Ay gusto ko yan. Matagal na akong hindi nakakalanghap ng sariwang hangin. Sinubukan niyang tumayo, ngunit bahagyang nanghina ang kanyang tuhod. Dahan-dahan lang po, Grandma. Mabilis na lapit ni Brian. Mamaya po darating si Hana para tulungan kayong magbihis. Lumabas si Brian ng kwarto. Ngunit bago pa siya makarating sa kusina, tumunog ang kanyang cellphone. Buwisit, mahina niyang mura nang makita ang pangalan sa screen. Ano yon? Kuya, nasa bahay ka na ba ni Grandma? Bala kong duman mamaya, sabi ng tinig sa kabilang linya. Bahagyang kinabahan si Brian. Hindi, umalis na kami. Gusto niyang mag-drive. Malamang hindi mo siya maaabutan. Ganun ba? Sige, bukas na lang ako pupunta. Kumusta na nga pala yung problema mo sa mga pinagkakautangan mo? Tanong pa ng kapatid niyang si Adam. Nanikip ang dibdib ni Brian. Ayos na yon. Huwag ka nang makialam sa buhay ko. Pagkababa ng tawag, mahigpit niyang hinawakan ng cellphone. Palagi kang nangingialam. Nakakainis ka. Bulong niya. Makaraan ang 30 minuto at nakaupo na silang lahat sa sasakyan. Kinindatan ni Brian si Hana at pinaandar ang kotse palabas ng malaki at matandang tarangkahan. Ang mga panganiban ay matagal nang kilala sa kanilang probinsya. Noong dekada 60, dumating sa Pilipinas ang mga ninuno ni Doña Grace at nagtayo ng negosyo sa bakal at construction supplies. Yumaman sila, lalo na nang magpakasal siya kay Engineer Mateo, isang eksperto sa paggawa ng tren at riles noong panahon ng Philippine National Railways expansion. Ngunit hindi naging madali ang buhay. Noong dekada 70, inatake sa puso si Mateo. Naiwan si Grace na may 2 anak. 6 na buwan lang ang lumipas, ang panganay niyang anak ay nagkasakit ng malubha. Kahit anong dalhin sa ospital sa Maynila, wala ring nagawa ang mga doktor. Naiwan sa kanya ang bunsong si Alex. Lumaki si Alex na matalino tulad ng kanyang ama. Naging isa ring engineer ngunit sa larangan ng aviation. Sa edad na 23, nag-asawa siya at nagkaroon ng 2 anak, si Adam at Brian. Ngunit parang isinumpa ang pamilya. Isang trahedya, aksidente sa SLEX at sabay na nawala si Alex at ang kanyang asawa. Sa lamay, umiiyak si Doña Grace. Kailan matatapos ang mga kabaong sa bahay ko? Sigaw niya noon. Pinalaki niya ang 2 apo ng buong pagmamahal. Ngunit magkaiba sila. Si Adam ang panganay, masipag, determinado. Habang nasa kolehiyo pa lang, nagtayo na siya ng maliit na negosyo sa paggawa ng yero at roofing materials. Ngayon, isa na siyang matagumpay na direktor ng malaking planta sa Calamba. Tahimik siya, disiplinado, ngunit tila malas sa pag-ibig. Samantalang si Brian, hindi nakapagtapos ng kolehiyo. Tamad, madaling sumuko, at sa edad na 20, nagpakasal sa isang dating modelo, si Hana.
Walang sariling negosyo, walang sariling kita. Umaasa lamang sa lola. Ngunit hindi hangal si Doña Grace. 3 taon matapos ang kasal ni Brian, tuluyan niyang pinutol ang allowance. Anong klaseng matanda yan? Galit na sabi ni Brian noon. Isang paa na lang ang nasa hukay pero ayaw pa kaming bigyan ng komportableng buhay. Kung hindi lang dahil kay Adam, matagal na sanang may nangyaring masama. Makinig ka sa akin. Minsan nang binalaan ni Adam si Brian. Huwag na huwag mong hahayaang magreklamo si Lola sa akin kahit isang beses lang. Hindi kita palalampasin. Sino ka ba para pagbantaan ako? Mayabang na sagot ni Brian. Ikaw nga ang nag-iwan sa kanya eh. Hindi ko siya iniwan. Galit na tugon ng kapatid. May konsensya lang ako. Simula nang magsimula akong magtrabaho, hindi na ako umasa sa kanya. Nasa 30 ka na at wala ka pa ring dignidad. Umaasa ka pa rin sa kanya at dinala mo pa si Hana sa bahay niya. Sabihin mo nga sa akin, ano na ba ang nagawa mo sa buhay mo? Walang maisagot si Brian sa kahihiyan. Gumawa siya ng kwento tungkol sa pagtatayo raw niya ng sarili niyang kumpanya. Ngunit makalipas ang 1 taon ay may nangyaring hindi maganda. Parang may nang-frame sa kanya o may nagnakaw ng pera sa kanyang mga account. Ayon sa kwento niya, hindi niya yon kasalanan. Brian, salamat. Masayang sabi ni Grace habang nakatanaw sa bintana ng kotse. Ang tagal ko nang hindi nakakalabas. Lola, napakasaya ko rin. Alam niyo ba kung gaano ko kasaya kapag nakikita ko kayong masaya? Masiglang sagot ng apo. Pasensya na Lola, pero hindi ako makakasama sa parke. Sabi ng manugang na si Hana. May mahalagang bagay na ipinatawag po ako sa agency. Sayang naman Hana. Buntong hininga ng matanda. Pero sabi nga nila may mga bagay na hindi maaaring ipagpaliban. Huminto si Brian sa gilid at bumaba ang babae. Kumaway siya. Magkita na lang tayo sa lamay, bulong ni Hana. Hindi na magtatagal. Pinatakbo ni Brian ang sasakyan papunta sa lumang parke. Nakatingin ang matanda sa paligid na parang bata sa tuwa. Sa wakas ay huminto sila at inalalayan ni Brian ang lola na bumaba. Napakaganda rito, malalim niyang buntong hininga. Brian, isasama mo ba ako minsan sa hardin natin? Ilang buwan na akong hindi nakakapunta ron. Opo Lola, maganda na po ron ngayon. May maayos ng mga daanan. O nga pala, nakalimutan niyo ang gamot ninyo. Nakangiti niyang sabi. Sinadya akong ilagay lahat sa iisang kahon. Lahat ng nasa nightstand po ninyo. Totoo nga, wala pa akong nainom simula kaninang ang nag-almusal ako. Sabi ng matanda. Brian, napakabuti mong apo. Inabot ng apo ang bote ng tubig mula sa kotse at nilunok ng matanda ang lahat ng tableta mula sa kahon. Biglang tumunog ang cellphone ni Brian. Pinaupo niya ang lola sa bangko at sinagot ang tawag. Ano, sa ospital? Gulat na sabi niya. Hindi maaari, sigaw niya. Pupunta ako agad. Iho, anong nangyari? Tanong ng matanda. Nasa ospital si Hana. Nadula siya at nabalian ng paa. Lola, pakiusap, dito muna kayo sandali. Kalahating oras lang. Kung ihahatid pa kita sa kotse, aabutin tayo ng 1 oras. Tawagan niyo lang ako kung may kailangan kayo. Babalik ako agad. Huwag kang mag-alala, apo. Ano naman ang maaaring mangyari sa akin? Panatag na sagot ng matanda. Puntahan mo na si Hana. Mabilis na tumakbo ang lalaki papunta sa kotse. Umupo sa manibela at nagmaneho papunta sa ospital. Naiwang mag-isa si Lola Grace. Huminga siya ng malalim sa sariwang hangin at tumingin sa paligid. Walang tao sa bahaging yon ng parke. Dinala siya ni Brian sa pinakadulong sulok upang walang makagambala. Ipinikit niya ang mga mata at nakinig sa huni ng mga ibon. Makalipas ang ilang sandali, nakaramdam siya ng bahagyang pagkahilo. Mabilis ang tibok ng kanyang puso. Kailangan kong uminom ng gamot sa puso, bulong niya. Inabot niya ang kanyang bag, ngunit agad siyang nawalan ng malay. Bumagsak ang kanyang katawan sa bangko.
Sa kabilang dako naman, may kaibigan na magkasama. Napakaswerte mo, Gina. Buntong hininga ng kaibigan niya habang humihigop ng mainit na tsaa. Mukhang hindi na ako makakapag-asawa. Nako, Kirsten, tutol ng kanyang kaibigan. Huwag mong isipin na sinuwerte lang ako. Hindi ko rin inakala na magkakatuluyan kami ni Frank. Naalala mo kung gaano kami kadalas mag-away, di ba? 2 beses kaming naghiwalay. Hindi ko alam kung paano ko nalampasan yon. Kaya huwag kang mawala ng pag-asa. Darating din ang araw na magpo-propose si Tom sa'yo. Nagdududa na ako. Tapat na sabi ni Kirsten. 5 taon na kaming nahihirapan. Minsan naisip ko, baka hindi ko rin siya gusto. Sige, Gina, pag-usapan na lang natin ulit. Kindat ni Kirsten habang papalabas. 4 na taon nang nagtatrabaho si Gina sa therapeutic department. Pagkatapos ng shift, bumalik siya sa inuupahang apartment na kinuha niya kaagad matapos makapagtapos. Pagkatapos maghapunan, pagod siyang humiga sa kama. Matagal na niyang nalampasan ang adjustment period sa trabaho. Nung una, malaki ang pagkagulat niya. Punong-puno siya ng awa at gustong tulungan ng lahat. Ngunit kalaunan ay naunawaan niyang imposible yon. Kaya natuto siyang maging mas mahinahon at hindi masyadong madala ng emosyon. Hindi ka pwedeng masyadong maapektuhan sa sakit ng iba, minsang sinabi ni Kirsten sa kanya. Karamihan sa mga pasyente ay lalabas ng ospital na naglalakad pa, pero may ilan na ilalabas na nakahiga. Ganon talagang buhay. Ang tanging makatwirang paraan ay gawin mo ang kaya mo sa bawat sitwasyon. Pero tanggapin mo rin na minsan hindi tayo makakatulong. Noong una, madalas umuwi si Gina at umiiyak. Ngunit kalaunan, napagtanto niya na hindi rin siya ligtas sa mga hindi inaasahang pangyayari ng buhay. Hindi niya alam kung ano ang maaring dulot ng kapalaran kinabukasan. Nang tanggapin niya ang katotohanan yon, naging mas madali para sa kanya ang magtrabaho sa ospital. Kailangan kong kalimutan muna ang lahat at mag-focus sa kasal ko, sabi niya sa sarili. Marahil, hindi matatawag na marangyang kasal ang gabing plano nila sa isang restaurant. Ngunit kontento na sila sa 20 tao na nais nilang imbitahan. Ipinihit ni Gina ang kanyang mga mata at inalala kung paano sila unang nagkakilala ni Frank. Isang araw, may isang binatang dinala sa ward na may benda ang braso. Pinaghihinalaan ng doktor na may bali ito. Ngunit sinuwerte si Frank. Lumabas sa x-ray na matinding paglinsad lang. Nangyari yon habang nagtatrabaho siya sa panaderya. Nabagsakan siya ng sako ng harina sa braso. Nilagyan ni Gina ng benda ang kanyang braso at umuwi na ang binata. Makalipas ang ilang araw, bumalik ito sa ospital. Hello, gusto ko lang magpasalamat. Mahiyain niyang sabi at iniabot sa dalaga ang isang maliit na sobre. Nako, wag na, tutol ni Gina. Trabaho ko lang yon. Ibinaba niya ang tingin. Galing to sa puso ko, giit ng binata. 3 araw pagkatapos, niyaya ni Frank ang bago niyang kakilala na makipag-date. Mahigit 1 taon na silang nagde-date nang magsimulang magparinig si Gina tungkol sa kasal. Frank, mahal mo ba ako? Tanong niya isang gabi. Mag-usap tayo ng seryoso. Oo, mahal kita. Sagot niya, ngunit tila hindi mapakali ang kanyang tingin. At anong susunod? Kalmadong tanong ni Gina. Baka dapat pag-usapan na natin ang pagsisimula ng pamilya. Matagal na tayo para makapagdesisyon kung gusto ba nating bumuo ng pamilya o hindi. Huwag muna nating pag-usapan yan, malamig na sagot ng binata. Pagod ako sa trabaho. Tapos ikaw, heto na naman ang hinihingi mo. Anong hinihingi? Nagalit ang dalaga. Frank, mahal kita. Gusto kitang pakasalan. Ano naman ang masama ron? At paano mo naiisip yan? Mayabang nitong tugon. Wala tayong kahit ano. Uupa tayo ng tirahan dahil wala tayong sariling bahay. Pero maraming tao ang ganoon ng buhay, tutol ni Gina. Kaunti lang ang may sariling bahay. 95% wala, pero nabubuhay sila at nagkakaanak.
Ayoko ng ganun, sigaw ni Frank. Hanggat wala akong sapat na pera, hindi ako magpapakasal. Ngunit hindi naman nakapag-ipon si Frank ng sapat sa loob ng 1 o 2 taon, kaya mas dumalas ang kanilang pagtatalo. Frank, ano ba talagang gusto mo sa akin? Umiiyak na tanong ng dalaga. Ginagamit mo lang ako? Pagod na ako sa pagiging irresponsable mo. Kung gusto mo ako, pakasalan mo ako. Kung hindi ay maghiwalay na tayo. Umalis si Frank at sa loob ng 6 na buwan ay hindi niya kinontak si Gina. Nung una ay wasak na wasak ang dalaga. Ngunit kalaunan ay kumalma rin siya. Alam mo, Kirsten, minsan niyang sabi sa kaibigan, dapat marunong managot ang lalaki sa relasyon. Mapanlin lang si Frank. Sa isang banda, sinasabi niyang ako lang ang mahal niya. Pero sa kabilang banda ayaw niya akong pakasalan. Paano nangyayari yon? Hindi ako laruan. Eksaktong 6 na buwan matapos ang hiwalayan, muling nagpakita ang binata sa ospital. Humingi siya ng tawad kay Gina ng matagal at lumuhod pa siya. Tumayo ka nga, sabi ng dalaga. Huwag mo akong ipahiya. Gina, hindi ako mabubuhay nang wala ka. Umiiyak na sabi ng lalaki. Kailangan kita. Nagkabalikan sila. Sa unang 3 buwan matapos ang pagkakasundo, tila napakasaya ni Frank. Ngunit kalaunan ay muli siyang naging tahimik at sarado sa sarili. At bumalik ang tensyon sa pagitan nila. Muli na namang lumipas ang kalahating taon. At muli na namang binuksan ni Gina ang usapan tungkol sa kasal. Gina, sinabi ko na sa'yo, sigaw ni Frank. Maghintay ka pa ng 1 taon. Malapit na akong kumita ng malaki tapos magpapakasal tayo. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na pumayag si Gina. Nag-away na naman sila. Umalis si Frank ng 3 buwan, ngunit muli siyang bumalik. Frank, seryoso ba to o hindi? Matatag na sagot ng dalaga. Hindi na ako magko-compromise. Kaya ko mabuhay ng wala ka't alam mo yan. Alam nga yon ng binata. Kaya hati ang puso niya. Hila sa magkabilang panig. Sa wakas ay nagpa siya si Frank. Si Gina ang magiging opisyal niyang asawa. Diyos ko, ang dami na nating pinagdaanan. Buntong hininga ni Gina. Sana pagkatapos ng kasal, maging maayos ng lahat. Gusto niyang maniwala roon. Mabilis na lumipas ang panahon. 1 linggo bago ang kasal, nagsimula ring labis na mag-alala ang dalaga. Nakahanda na ang lahat, ngunit pakiramdam niya ay may kulang. Parang may mali. Sinubukan ni Gina na huwag mainis. Sinikap ni Gina na huwag mainis kay Frank sa anumang dahilan. Kaya ginawa niya ang lahat upang mapanatili ang kanyang pagpipigil. Samantala, balis ang naglalakad pabalik-balik si Frank. Para sa kanya, malaking hakbang ang kasal kay Gina. Bukod pa roon, noong panahong nakilala na niya si Gina, may hindi inaasahang pangyayari sa kanyang buhay. Kalagitnaan yon ng Mayo. Walang direksyong naglalakad si Frank sa pangunahing kalsada. Ilang araw na ang nakalipas mula nang magbitiw siya sa trabaho at nais niyang makahanap ng mas maayos na oportunidad. Ngunit dahil wala siyang natapos sa pag-aaral, sa mabibigat na trabaho lamang siya maaaring umasa. Habang naglalakad siya sa Main Street, may isang hindi kilalang dalagang tumawag sa kanya. Excuse me, maaari mo bang ituro kung paano pumunta sa palengke? Oo, diretso ka lang at pagkatapos ay lumiko ka pagkatapos ng traffic light sa 2 kanto. Paliwanag ni Frank habang itinuturo ang direksyon. Oo, sabi ng dalaga. Natatakot akong hindi ko marating yon. Kababalik lang namin dito at hindi ko pa kabisado ang lungsod. At hindi rin ako ganong magaling magmaneho. Itinuro niya ang isang lumang BMW. Gusto mo bang akong sumama at ituro ko sa'yo? Alok ng binata. Hindi naman malayo, dagdag pa ni Frank. Pumayag ang dalaga at sabay silang nagmaneho upang hanapin ang address. Napansin ni Frank kung gaano kakabado ang dalaga sa likod ng manibela. Halata namang kulang ka pa sa karanasan, nakangiti niyang sabi. Huwag ka mag-alala, maayos ang pagmamaneho mo. Salamat, kinakabahang tugon ng dalaga.
Diyos ko, pinagsisisihan ko na tuloy na humingi ako ng kotse kay Papa nung ika-20th birthday ko. Hindi yata para sa akin ang pagmamaneho. Sa loob ng ilang buwan, ayaw mo nang bumaba sa kotse. Panghihikayat ni Frank. Siguro tama ka, pero hindi ako sigurado. Buntong hininga ng dalaga. Mas mabuti sana kung may boyfriend ako na magmamaneho. Wala ba siyang kotse? Tanong ni Frank. Ang problema, wala pa akong boyfriend. Natatawang sagot ng babae. Nang makarating sila sa tamang address, inalok ni Frank ang dalaga ng ilang driving lessons at masaya naman itong pumayag. Sige, Shailene, bukas ng gabi ulit. Paalam ng binata. Hihintayin kita malapit sa plaza at doon tayo magsimula. Palakaibigan si Shailene at nasiyahan si Frank sa pagtuturo sa kanya. Minsan pa nga'y pinagsisisihan niya na wala siyang sariling kotse. Lumipas ang isang buwan at napagtanto ng binata na gusto na niya ang dalaga. At si Shailene naman ay masaya rin sa kanilang pagkikita. Ano ang gagawin ko ngayon? Tanong niya sa isip. Halos 2 taon na kami ni Gina. Sino ba talagang mahal ko? Hindi niya malaman. Kung hindi lamang dahil sa seryosong pag-uusap nila ni Gina, marahil ay nanatili lamang silang magkaibigan ni Shailene. Ngunit pakiramdam niya ay pinipilit siya ni Gina na magpakasal agad. Bahala na siya, sabi ni Frank sa sarili matapos ang matinding pagtatalo nila ni Gina. Kaya kong mabuhay nang wala siya. 1 linggo matapos silang maghiwalay, hinalikan ni Frank si Shailene sa unang pagkakataon. Frank, mahal kita, pagtatapat ng dalaga. Pakiramdam ko ay tinadahan ng pagkikita natin. Kay Shailene, simple lang ang lahat. Pangarap niyang maging designer ngunit hindi siya nagmamadaling mag-aral sa kolehiyo. Pagod na ako sa pag-aaral, minsan niyang sinabi. Gusto ko munang magpahinga ng ilang taon. Marami namang courses ngayon na pwedeng kunin ng mag-isa. At anong sabi ng mga magulang mo? Tanong ni Frank. Hindi naman ako pinilit mag-aral. Sinabi ni Papa na susuportahan lang nila ako kung correspondence course pero ayoko rin nun. Wala silang pakialam. Lumipat kami dito dahil napakamahal ng buhay sa dati naming tinitirhan. Paliwanag ng dalaga. May 2 silid na apartment kami ron na minana ni Papa sa lola ko. Ibinenta namin yon at nakabili ng magandang bahay dito. Ako naman, sa totoo lang, naboboring na ako rito. Buntong hininga ni Frank. Mas gusto kong lumipat sa ibang lugar. Pero wala akong gaanong oportunidad. Sa unang 3 buwan ng relasyon nila ni Shailene, maayos naman ang lahat. Ngunit kalaunan ay madalas niyang naiisip si Gina. Kay Gina, parang mas may kinabukasan ako, isip niya. May trabaho siya, may edukasyon. Si Shailene wala. Magta-21 na siya at hindi pa man lang nagtatrabaho. Pagkalipas ng 6 na buwan, nanaig ang pagiging practical ni Frank at nagpasya siya na makipagbalikan sa dating nobya. Ngunit hindi niya sinabi yon kay Shailene. Sa panahong yon, nagsimula ng mag-vlog si Shailene at kumikita na ng kaunti. Ayoko pang mawala si Shailene, desisyon ni Frank. Makikipagkita ako sa kanilang dalawa tapos saka na lang ako magdedesisyon. Hindi naman pinilit ni Gina na makipag-live-in si Frank. Sapat na sa kanya ang magkita sila ng 3 beses sa 1 linggo. Kaya madaling napagkakasya ni Frank ang isa pang 3 araw para kay Shailene. Kadalasan, nagmamaneho sila sa kotse ni Shailene papunta sa labas ng lungsod. Ngunit dumating ang sandali na nagsimulang magtanong ng seryoso ang dalaga. Frank, halos 1 taon na tayo. Kailangan na nating magdesisyon. Minsan ay sabi ni Shailene sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Agad naging maingat si Frank. Masama bang lagay natin? Ibig mong sabihin, Frank, na hindi seryoso sa'yo ang lahat ng to? Gulat na tanong niya habang nakatitig kay Frank. Hindi naman sa ganun. Agad na putol ni Frank. Pero sa tingin ko masyado pang maaga para magdesisyon sa ganitong mga bagay. Para sa akin, ang pamilya ay parang tanikala. Gusto ko munang i-enjoy ang kabataan ko. Kapag nagkaroon na tayo ng mga responsibilidad, wala ng oras para sa romansa. Ano ang dapat kong gawin ngayon? Tanong ni Shailene. Nalilito si Frank. Palakad-lakad siya sa pagitan ng 2 babae.
Sino bang pipiliin ko? Sa isip niya. Hindi ko nga alam. Ang pagpili ay pansamantalang naantala dahil sa panibagong away nila ni Gina. Ayaw na talagang maghintay pa ng dalaga. Siguro ito ng pinakamabuti, sabi ni Frank sa sarili. Si Shailene na lang ang magiging asawa ko. Ngunit makalipas ang ilang buwan, muli na namang may bumabagabag sa kanyang konsensya. Sa totoo lang, mas bagay si Gina bilang asawa ko. Hindi niya napigilang ibulong sa sarili. Nakipagbalikan lamang si Gina sa kanya sa isang kondisyon, na pag-uusapan nila ng seryoso ang kasal. Sa wakas, naayos na ang usaping yon. Hindi sinabi ni Frank kay Shailene ang anuman at ipinagpatuloy ang pakikipagkita rito gaya ng dati. Hindi niya inisip na balang araw ay may makakatuklas ng katotohanan ang isa sa dalawang babae. Masyado siyang naging kumpiyansa. 3 araw bago ang kasal, sinabi ni Frank kay Shailene na kailangan niyang umalis. Umaasa siyang hindi siya hahanapin nito. Sige, pasya ni Shailene. Pagbalik niya, sasabihin ko agad ang balita. Siguro matutuwa siya. Hindi na tayo maaring maghintay pa para magpakasal. Maaring naging maayos ang lahat para kay Frank. Kung hindi lamang sa isang bagay. Si Megan, ang ina ng isang kaibigang babae ni Shailene na halos 1 taon na niyang kakilala. Nagtatrabaho pala ito sa registry office. Mga girls, sabi ni Megan nang bumisita sa kanyang anak. Napakaraming magpapakasal sa Biyernes. Lahat gustong magparehistro bago magtanghali para makapag-celebrate pagkatapos. May De La Cruz, may De La Vega, may Guevara, may Villegas. Villegas? Nabahala ang bisita. May kakilala akong ganyan ng apelido. Nako, maraming Villegas, sagot ni Megan. Ano ga ba ang first name niya? Parang Frank? Frank yata kung hindi ako nagkakamali. Frank Villegas. Ano? Bulalas ni Shailene sa takot. Ngunit agad siyang nagpakatatag. Hindi. Ibang pangalan na kakilala ko, sabi niya, bagaman namumutla ang kanyang mga labi. Sa loob ng 5 minuto, nagpaalam si Shailene at umalis sa apartment ng kaibigan. Hindi maaari. Paulit-ulit niyang sabi na parang nawawala sa sarili. Si Frank ang boyfriend ko? Nagkataon lang yon. Sinabi ni Megan na 10:00 ng umaga ang schedule ng kasal. Nanginginig ang buong katawan ni Shailene habang nakaupo sa loob ng kanyang kotse. Tatawagan ko ba siya? Kinakabahan siya habang hawak ang cellphone. At anong sasabihin ko? Magpapakasal ka ba? Kasi may narinig akong isang Frank Villegas na ikakasal sa loob ng 2 araw. Diyos ko, may ganitong pagkakataon ba? Nagpunta raw si Frank sa business trip at nakiusap na huwag muna siyang tawagan ng madalas. Bigla na lang napaiyak si Shailene. Kahit paano'y gumaan ang pakiramdam niya. Hindi ko na lang siya sasabihan, desisyon ni Shailene. Pupunta na lang ako sa registry office. Kailangan ko magtiwala kay Frank. Malapit na rin naman kaming bumuo ng pamilya. Hindi tanga si Shailene. Marahil masyado lamang siyang inosente. Kaya ang pagtanggi sa malinaw na katotohanan ay nagbigay sa kanya ng pansamantalang kapanatagan. Ang mga sumunod na araw ay parang walang katapusan. Labis ang pag-aalala ni Shailene. Paminsan-minsan ay tumatayo siya sa harap ng salamin at hinahaplos ang kanyang tiyan. Kaya ko kaya? Lalaki ba o babae ang magiging panghanay namin? Nakangiti niyang tanong sa sarili. Kahit paano'y nakatulong yon upang maibaling ang kanyang isip sa positibong bagay. Bukas malalaman ko ang lahat, sabi niya, bumabalik sa realidad. Paano kung si Frank nga? Namutla siya sa sariling isipan. Sa buong panahong yon, ayaw niyang tanggapin ang ganitong posibilidad. Nakaramdam siya ng matinding sakit sa sikmura. Para bang may pumutok na mekanismo sa loob niya at dumaloy ang mga luha sa kanyang mga pisngi. Kalokohan lang to, sigaw niya sa refleksyon sa salamin.
Hindi magagawa ni Frank yun sa akin. Maayos ang naging huling gabi bago ang nakatakdang araw. Muntik pa niyang isipin na hindi na niya kailangang pumunta sa munisipyo. Ngunit sa huling sandali, nagbibihis siya at sumakay sa kotse. Saglit lang ako ron, sabi niya sa sarili habang papunta sa gusali ng kasal. Maraming tao sa kalsada, halatang maraming kasal ang ginaganap ng araw na yon. Bumaba si Shailene at tumingin-tingin. Nasaan bang Frank Villegas na yon? Bulong niya. Wala naman ako nakikitang Frank dito. Sige, maghihintay pa ako ng kaunti, sabi niya pa sa sarili. Tiningnan niya ang relo, papalapit na sa 10:00. 9:45 na. Muli siyang bumalik sa kotse. Sa dami ng tao sa paligid ng munisipyo, wala siyang nakita na kamukha ng kanyang minamahal. Ay nako, salamat sa Diyos, nagkataon lang pala. Pareho lang ng pangalan, nakangiti niyang sabi habang ipinapasok ang susi sa ignition. Biglang may humintong taxi sa harap niya. Mabilis na bumaba ang dalawang tao. Isang dalagang nakasuot ng magandang puting damit ang kumapit sa braso ng isang binata. At sabay silang nagmamadaling pumasok sa pintuan ng City Hall. Hindi makagalaw si Shailene. "Frank?" sabi niya habang namumutla ang mga labi. Bigla siyang bumaba ng kotse at tumakbo papalapit sa mga ito. "Frank!" sigaw niya ng buong lakas. "Frank, anong nangyayari?" Natigilan si Frank nang makita siya. Shailene, anong ginagawa mo rito?" Hindi niya mahanap ang tamang mga salita. "Dumating ako sa kasal mo," malamig na sagot ng dalaga. "Hindi mo ba kami ipapakilala?" Sulyap niya sa nobyo. "Kung tamang pagkakaintindi ko, hindi mo alam na ilang taon na kaming nagde-date ni Frank," tuyong sabi ni Shailene kay Gina. "Ipinangako pa nga niyang pakakasalan niya ako, pero mukhang nagkamali lang siya ng babae. Hindi kita masisisi, mukhang wala kang kaalam-alam na nag-e-exist ako." "Hindi," mahinang usal ni Gina. Tumingin ito kay Frank na puno ng galit. "At ang katotohanan, buntis ako sa anak niya," pilit na kalmadong dagdag ni Shailene. "Hindi mo rin siguro alam?" "Walang kasal na magaganap," sigaw ni Gina. Inihagis niya ang bouquet sa lupa at tumakbo papalayo. "Gina, sandali!" Sinubukang habulin ni Frank ang babae, ngunit mariin siyang itinulak nito. "Shailene, bakit ka pumunta rito?" sigaw ni Frank. "Ipapaliwanag ko naman sana, kaso sinira mo ang lahat." "Sinira?" Hindi na napigilan ni Shailene ang sarili. "Ano pa bang inaasahan mo? Napakakasalan mo ang isa at yung isa pa'y magiging kabit mo? Frank, huwag mo akong gawing tanga. Layuan mo ako at hindi mo na makikita ang anak mo." "Shailene!" Sinubukan pa siyang pigilan ni Frank, ngunit wala ng silbi. Mabilis na sumakay sa kotse ang dalaga at umalis. "Nababaliw ng lahat." Hawak ni Frank ang ulo niya. "Nagkakaisa ba sila laban sa akin?" Hindi siya makapaniwala. "Buwisit na mga babae. Baala na kayo pareho." Sinipa niya ang isang bato at naglakad papunta sa sentro ng bayan. Nasasaktan siya at puno ng galit dahil nasira ang plano niya. Hindi man lang sumagi sa isip niya ang nararamdaman ni Gina at Shailene. Para sa kanya, siya lamang ang biktima. Samantala, hindi alam ni Gina kung saan siya patungo. Dumadaloy ang luha sa kanyang mga pisngi at tila malabo ang lahat. "Diyos ko, napakatanga ko," sinisisi niya ang sarili. Matagal na niyang ayaw magpakasal. Malinaw na may mali. Bakit pa ako nakipagbalikan? Kasalanan ko to. Parang kahit itapon ko ang lahat ng taon na inilaan ko sa kanya. Nakakahiya ako. Pinilit ko siyang pakasalan. Nakakadiri. Bakit ko ginawa yun? Hindi niya mapigilan ang pag-iyak. Isang babae, nakasuot ng mahabang puting damit ang naglalakad, nagsasalita ng mag-isa. May ilang taong napahinto upang siya'y pagmasdan, ngunit wala siyang napapansin. Walang direksyon siyang naglakad hanggang sa makita ang sarili na nakaupo sa isang bangko sa pinakamadilim na bahagi ng parke.
Saan ako napunta? Nalilito niyang tanong. Nasa parke ba ako? Namamaga ang kanyang mga mata habang sinusubukang tumingin sa paligid. Ay, ang sakit ng ulo ko. Lumapit siya sa isang malaking puno at sumandal dito. Sumayad ang ulo niya sa magaspang na puno ng kahoy at nakaramdam siya ng kakaibang kapanatagan habang pumipikit. Ang sarap ng pakiramdam, dumaan sa isip niya. Parang natutunaw ako. May narinig siyang ingay. Agad niyang iminulat ang mga mata. Sa mga taon niya sa ospital, kabisado niya ang tunog na yon. Tumingin siya sa paligid. Mga 50 metro ang layo. Sa likod ng isang malaking palumpon, may gumagalaw. Tumakbo si Gina papunta ron. Isang matandang babae ang nakahandusay sa bangko. Nakita ni Gina na umiikot ang mga mata ng matanda. Nawawala na ito ng malay. "Huwag!" sigaw niya. "Naririnig niyo ba ako?" Hinawakan niya ang kamay ng matanda. Halos hindi maramdaman ng pulso at makalipas ang ilang segundo, tuluyan itong nawala ng malay. Kinabahan si Gina at agad nagsimulang magsagawa ng indirect heart massage. Pakiusap, gumising kayo, kaya niyo to, huminga kayo. Nagpatuloy siya sa chest compressions at artificial respiration. Sa wakas, pumintig ang ugat sa leeg ng matanda. Pagod na napaupo si Gina sa bangko at tumawag ng ambulansya. Dahan-dahang iminulat ng matanda ang mga mata. Umiikot ang langit sa itaas niya. Napadaing siya at sinubukang bumangon. "Huminga lang kayo," mahinahong sabi ni Gina. "Huwag kayong bumangon, dadalhin kayo sa ospital, magiging maayos din ang lahat." Sinubukan niyang umiti. Hinugot niya ang cellphone mula sa bag ng matanda. 2 pangalan ang kapansin-pansin. Brian at Adam. "Hello? Si Adam ba to?" Tanong niya nang may sumagot. "May nailigtas akong matandang babae dito sa parke. Dadalhin siya sa intensive care unit." "Lola?" sabi ng lalaki. "Nasaan siya? Pupuntahan ko agad. Pakiusap, manatili ka lang sa linya." "Maaring dumating ka matapos kaming makaalis. Sasama ako sa kanya sa ambulansya at tatawagan kita kung sang ospital siya dadalhin." Mabilis na sagot ni Gina. "Huwag kang mag-alala, stable na siya ngayon." "Salamat, hihintayin ko ang tawag mo. Pakiusap, tawagan mo ako agad," sabi ni Adam bago ibinaba ang tawag. Patuloy ang pagdaloy ng luha sa kanyang mga mata. "Diyos ko, anong ginagawa ng matandang to doon ng mag-isa?" Nagngangalit si Adam at muling dinampot ang cellphone. "Brian, nasan ka? Bakit mo iniwan si Lola mag-isa? Halos mamatay siya." Galit na sigaw niya sa nakababatang kapatid. "Buhay siya? Buhay ba?" Gulat na tanong ni Brian. "Adam, buhay ba si Lola? Diyos ko, anong klaseng araw to? Una si Hana, nabalian ng pa at nakakast ngayon dito sa ospital. Tapos si Lola naman." "Ano bang nangyari sa asawa mo?" Tanong ni Adam. "Hindi ko maintindihan, Brian. Ano ba talagang nangyayari?" "Inihatid ko si Hana kaninang umaga. May aasikasuhin kasi siyang papeles." Mabilis na paliwanag ni Brian. "Nagpunta kami ni Lola dun sa parke tapos makalipas lang ang 1 oras. Tumawag ang asawa ko. Nadulas daw siya at nabalian ng paa. Pinakiusapan ko si Lola na umupo muna ng mga kalahating oras doon. Kung iahatid ko pa siya sa kotse, baka kung ano nang mangyari kay Hana. At ngayon tatawag at sasabihin mong muntik na siyang mamatay. Diyos ko, ano bang klaseng araw to?" "Mabuti na lang may isang babae ang nakakita sa kanya sa parke at nailigtas siya. Papunta na sila ngayon sa ospital, tatawagan kita mamaya." Excited na sabi ni Adam. "May babaeng nagligtas sa kanya?" Litong tanong ni Brian. "Oo, hindi ko alam kung naglalakad lang siya ron o sadyang nakita niya si Lola. Hindi ko masyadong naintindihan." Buntong hininga ni Adam. "Sige, tatawag ako ulit. Kailangan ko munang kumalma." Ibinaba niyang tawag. "Hay, buwisit!" Nagalit si Brian. "Ang ginagawa mo ron, hangal na babae." Hindi siya mapakali. Palakad-lakad siya sa galit habang hinihintay matapos lagyan ng cast ang paa ng asawa niya. "Ano, palpak?" Bulong niya sa asawa nang makalabas ito ng ospital na nakasaklay. "Buhay pang matandang yun. May nakailam na kung sino," sabi pa ni Brian. "Ano nang nangyayari?" Gulat na tanong ni Hana. "Buhay pa?" "Brian, wala ka talagang kayang gawin na maayos?" Galit na sabi ni Hana.
Paano ko malalaman na may maglalakad doon? Depensa ni Brian. Inilagay ko na nga siya sa pinakadulong bangko sa likod ng mga halaman na malalaki. Paano pa siya makikita ron? Pero may nakakita, giit ni Hana. Hindi ka maasahan sa kahit na ano. Buti na lang hindi pa natin siya nalalason. Ay nako, bisit na matanda. Kailan ba siya mamamatay? Bulong ni Brian. Wala ba silang makikita sa dugo niya? Takot na tanong ni Hana. Baka ipakulong tayo. Hindi mangyayari yun. Halo lang yun ang iba't ibang gamot para sa bradycardia. Mabagal ng tibok ng puso. Tachycardic siya. Mabilis ang tibok. Kung tama ang pagkakagawa mo, titigil ang puso niya. Sa edad niyang 85, natural lang yun. Hindi na kailangan ng autopsy. Sino pa ba mag-iimbestiga? Tama. At pagkatapos ng libing, ikaw ang direktang tagapagmana. Kalahati ng ari-arian mapupunta sa'yo. Hay naku, ang tanga mo, sayang ang pagkakataon. Hey, anong sasabihin natin sa mga doktor kung bakit nakainom siya ng gamot para sa mabagal na tibok samantalang mabilis ang tibok ng puso niya? Hindi mapakali si Brian. Di sabihin natin na lito siya. Inilagay ko naman ang tamang mga gamot. Siguro, uminom siya ng palihim o baka nakalimutang magsuot ng salamin. Suggestion pa ni Hana. Sa tingin ko, magiging maayos ang lahat. Buntong hininga ng babae. Walang lason sa dugo niya, kaya walang problema. Pero anong gagawin natin ngayon? Inis na tanong ni Brian. Hana, kailangan natin ng pera. Wala nang magpapautang sa atin. Ano na? Paano na? Ay, hindi ko alam. Kinakabahang sagot ng asawa. Mag-isip tayo ng paraan. Hindi lang pinalad ngayon. Malay mo, sa susunod. Maganda sana ang plano. Walang makakahuli sa atin. Sabi ni Brian habang niyayakap ang asawa at tinitingnan ito sa mata. Ngumiti si Hana ng kontento. Mahal kita, bulong ni Brian habang hinahalikan siya. Napakatalino mo. Samantala, dumating ang ambulansya. Hindi ako kamag-anak, sabi ni Gina sa mga paramedic. Tatawagan ko agad ang apo niya para maibigay niya ang lahat ng impormasyon. Ayaw sana siyang isama sa ambulansya. Ngunit nang malaman nilang isa siyang nurse, pumayag sila. Magiging maayos ang lahat, sabi niya habang hinahaplos ang ulo ng matanda. Tutulungan kayo ng mga doktor. Nakapikit lang ang pasyente habang dinadala sa ospital. Tinawagan ni Gina si Adam. Sinabi niya kung nasang ospital sila. Hihintayin kita rito. Makalipas ang mahigit 30 minuto, dumating ang isang lalaking nasa mid-30s at nagmamadaling pumasok sa reception. Ikaw ba si Gina? Tanong niya habang sinusuri ang dalaga. Ako si Adam. Nasaan ang lola ko? Nasa ICU na siya. Mahinahong sagot ni Gina. Sa tingin ko, papapasukin ka nila. Hindi ako pwedeng sumama dahil hindi naman ako kamag-anak. Gina, napakalaki ng utang na loob ko sa'yo. Siya na lang ang natitira sa akin, sabi ni Adam na nababasag ang boses. Maari ba tayong mag-usap mamaya? Kailangan ko munang puntahan si Lola. Siyempre, procedural nurse ako sa therapy department sa ibang ospital. Sagot niya habang dahan-dahang naglalakad papalabas. Pakiramdam niya ay ubos na ubos ang kanyang lakas. Parang magdamag siyang nagbuhat ng mabibigat na kahon. Kailangan kong tumawag ng taxi, bulong niya. Mukha siguro akong katawa-tawa sa damit na to. Teka, unang beses kong magsuot ng wedding gown at ganito pang nangyari. Sa bahay, naghihintay ang naguguluhan niyang mga magulang. Pagpasok niya, yumakap siya sa kanila at umiyak ng todo. Ayos lang anak, sabi ng ama habang hinahaplos ang buhok niya. Darating din ang araw mo. Mas mabuti na to. Kung napangasawa mong lalaking yun, baka niloko ka lang din. Bakit ka magpapakasal sa lalaking hindi naman tapat? Alam ko po tay, pero masakit pa rin, umiiyak na sagot ni Gina. Nagpasalamat siya at nakasama niya ang kanyang mga magulang sa loob ng ilang araw. Unti-unting bumalik sa normal ang lahat. At muling bumalik si Gina sa kanyang pang-araw-araw na buhay. Pagkaraan ng 3 araw, binisita ni Gina ang matandang babae matapos ang kanyang trabaho. May dala siyang mga bulaklak at kaunting pasalubong. Inilipat na siya sa regular ward, sabi ng nurse sa reception. Maari mo na siyang dalawin.
Marahang kumatok si Gina sa pinto ng silid. May narinig siyang kaluskos at iabag bago ito bumukas. "Sino ka?" tanong ng isang lalaki nang may pagkamasungit. Hindi na hinintay ang sagot at idinagdag. "Dadalaw ka ba kay Lola?" "Oo, ako si Gina. Ako po ang nagligtas kay Lola Grace. Maaari ko po ba siyang makita?" Mahinahong sagot ni Gina. "Sige, pumasok ka." Malamig na sabi ng lalaki. "Lola, may bisita ka. Yung nagligtas sa'yo." "Oh, Gina, kumusta ka?" Masayang bati ng matanda. "Tingnan mo ako ngayon, maayos na ako. Labis akong nagpapasalamat sa'yo. Para kang anghel na tagapagbantay ko." "Natutuwa po ako," taus-pusong sagot ni Gina. Napakaganda pong balita na maayos ng lahat. Lumingon siya sa lalaki. "Naipaliwanag na ba ng doktor kung ano ang nangyari sa lola nyo?" "Oo, nagkamali siya ng ininom na gamot at muntik nang mamatay." Tuwirang sagot ni Brian. "Anong ginagawa mo ron?" Bigla niyang tanong kay Gina. "Naglalakad lang," mabilis niyang sagot. "Medyo tahimik ang lugar na yon. Hindi ko maintindihan kung paano napunta ron ang lola nyo ng mag-isa." Kasama ko siya." Buntong hininga ni Brian. "May emergency ako at iniwan ko siya ng kalahating oras lang." Hindi na nagtanong pa si Gina. Ang mahalaga na buhay ang matanda. "Pagkatapos nito, tiyak aabot pa kayo ng 100 taon, nakangiting sabi ni Gina. Napansin niya ang hindi magandang ekspresyon sa mukha ni Brian, kaya nagpa siyang hindi na magtagal. "Aalis na po ako," sabi niya habang papunta sa pinto. "Gina, sandali. Hindi pa tayo gaanong nakapag-usap," sabi ng matanda. "Si Adam ay darating para magpasalamat sa iyo ng maayos." "Hindi ko po kailangan ng kahit ano," mariing sagot ni Gina. "Ang mahalaga ay maayos na po kayo. Sige po, paalam." "Sige, salamat," malamig na sabi ni Brian at isinara ang pinto. "Brian, ano ba ang problema mo?" Nagtatakang tanong ng kanyang lola. "Parang galit ka. Hindi mo ba nagustuhan si Gina?" "Ano po bang kinalaman niya?" Sagot ni Brian. "Kailangan ko na pong umuwi kay Hannah. Hindi pa dumarating si Adam." "Eh di, tawagan mo siya," mungkahi pa ni Lola Grace. Sakto namang bubunutin ni Brian ang cellphone nang biglang bumukas ang pinto. Brian, hi, sorry, late ako. May delivery kasi ako ngayon." Hingal na sabi ni Adam. "Sige, ikaw na muna." Pabalang na sabi nito. "Mananatili ako sandali." Ngunit walang imik na kinuha ni Brian ang mga gamit niya at umalis. "Kumusta ka, Lola?" Magiliw na tanong ni Adam. "May kailangan ka ba?" "Sayang at hindi mo nakita si Gina." Buntong hininga ng matanda. "Dapat mo siyang pasalamatan. Mabait siyang bata. Napakasimple at mahinhin." "Lola, maaari mo ba akong pagbigyan ng ilang araw?" Pakiusap ni Adam. "May 2 malalaking delivery ako ngayong linggo. Hindi ako maaaring umalis. Sabi ni Gina na nagtatrabaho siya sa isang ospital. Pupuntahan ko siya ngayon." "Oo, gawin mo yan, apo," mariing sabi ng matanda. "Ibinalik niya ako mula sa kamatayan. Karapat-dapat siyang pasalamatan. Kapag nakalabas ako rito, iimbitahan ko siya sa bahay natin." "Siya nga pala, Adam. Panahon na para mag-isip ka tungkol sa sarili mong pamilya. Abay, gusto kong makita ang kasal mo." "Hindi po ganun kadali, Lola." Buntong hininga ni Adam. "Ayoko magpakasal sa kahit sino lang. Mahirap makahanap ng tamang tao. Bakit ako magpapakasal kung hindi ko naman mahal? Mauuwi lang yon sa hiwalayan." "Tama ka," pagsang-ayon ng matanda. "Kaya hindi na ako nag-asawang muli. Wala nang mas hihigit pa sa lolo ninyo." Ngumiti si Adam. Umupo siya sa silya sa tabi ng kama at naglabas ng libro. Mahilig si Grace magpabasa ng kwento kay Adam. Kaya agad itong pumikit at nakinig sa kwento. Makalipas ang 1 oras ay nakatulog siya. "Mabuti naman," nakangiting sabi ni Adam habang inilalabas ang laptop at nagtrabaho sandali. Halos 1 oras ang lumipas nang magising muli ang matanda. "Adam, nandyan ka pa?" tanong niya. "May tsaa ba tayo?"
Gusto ko sana ng paborito kong scone. Wala bang dinala si Brian? Tanong ni Adam. Sinabi niyang ipinaghanda ka ng kusinero. May dala si Gina. Regalo niya yun sa akin. Sabi ng matanda at itinuro ang nasa ibabaw ng cabinet. Nandito, Lola. Natatawang sabi ni Adam habang binubuksan ang pakete. May mga tinapay pa. Pangalawang beses na niya akong iniligtas. Nakangiting sabi ng matanda. Parang may kakaiba siyang pakiramdam sa ganitong mga bagay. Tama, sabi ni Adam habang naghahanda ng tsaa. Ngunit hindi ganun katahimik kina Brian at Hannah. Hannah, mag-isip ka ng paraan. Desperadong sabi ni Brian. Wala na tayong pera. Bakit hindi ka mangutang kay Adam? Mungkahi ng babae. Mag-imbento tayo ng kwento. Hindi siya magbibigay. Sagot agad ni Brian. Hindi ko nga nababayaran ang mga utang ko sa kanya. Siya nga pala, dagdag ni Brian. Bumisita yung hangal na babae kay Lola. Nurse pala yun. Talaga? Ano daw ang gusto? Gulat na tanong ni Hannah. Humihingi ba ng pera? Hindi, binisita lang niya si Lola. Galit na sagot ni Brian. Hindi ko siya matiis. Siya ang sumira ng lahat ng para sa atin. Mga plano natin. Hay nako. Sandali, napahinto si Hannah. Well, hiniisip ako. Pupuntahan mo siya. Ano? Kanino? Gulat na tanong ni Brian. Dun sa nurse. Hannah, nababaliw ka ba? Anong balak mo? May plano ko. Nakangiting sabi ng asawa niya. Makinig ka. Sasabihin mo kay Gina na si Adam ang kumuha ng pera ng lola mo para sa negosyo niya. Ikaw ang naiwan para mag-alaga dahil ayaw na ni Adam. Dahil sa problema sa negosyo, naubos ang pera mo. Kailangan ni Lola ng 3 mamahaling injection para gumaling. Nakahiram tayo para sa una, pero kailangan pa ng 3. Tumanggi si Adam na tumulong. Dahil mayabang siya, tiyak na mag-aalok siya ng tulong sa nurse. At maaring humingi ang nurse ng halagang kailangan para sa 3 injection, kapalit ng pagligtas niya kay Lola. Yan ang gagawin mo. Kausapin si Gina at hikayatin siyang humingi ng pera kay Adam. Huwag mong babanggitin ang tungkol sa atin. Pero Han, ang kalokohan yan. Tutol ni Brian. Gawing totoo ang kalokohan. Galit na sigaw ng babae. Pagod na ako sa katangahan mo. Kung gusto mo ng pera, kumilos ka. Umaasa si Gina na lilipas din ang sakit. Ngunit hindi siya basta-bastang pinakawala ng pagmamahal niya kay Frank. Nalugmok siya sa depresyon at ang unang tanging nakapagligtas sa kanya ay ang trabaho dahil doon siya tuluyang nalulubog. Oo, pagkatapos nitong IV, 2 pang ibibigay ko, sabi niya sa matandang lalaki. Kapag tapos na, pakisarang dextrose sa tawagin mo ko. Lumapit si Gina sa nurse station. Maputla siya. Kamusta ka? Tanong ni Kristen na may pag-aalala. Gina, nag-aalala ako sa'yo. Matatag ka pero pakiusap. Magpakatatag ka pa. Napabuntong hininga si Gina. Kung maaari lang sana burahin ang alaala. Burahin na lang ang lahat na minsan naging bahagi ng buhay ko ang lalaking yun. Ay nako, sa kasamang palad hindi yun posible. Buntong hininga ni Kristen. Pero baka mabuti rin yun. Alam mo na ngayon na may mga lalaking ganon. Parang nagkaroon ka ng immunity laban sa kanila. Ay, siguro nga. Mahinang napangiti si Gina sa kabila ng luha. Sige, balik na ako sa trabaho. May pangalawang ward pa akong tatapusin. Nagmamadali siya sa treatment room. Ay, allergic na yata ako sa lahat ng lalaki. Buntong hininga niya habang pinupuno ang syringe ng gamot mula sa ampule. Patapos na ang araw nang may lalaking nakaputing coat na lumitaw sa pintuan ng treatment room. Hello, Gina, sabi ng bisita. Nagkita na tayo sa ward ng lola ko. Ako ang bunso niyang apo, si Brian. Oh, magandang hapon, sagot ni Gina na medyo nagulat. May nangyari po ba sa lola ninyo? Wala. O mas tama sigurong sabihin na meron. Pautal na sagot ni Brian. Pwede ba tayong mag-usap sandali? Oo, syempre, nakikinig ako. Lumabas sila sa treatment room at naglakad papunta sa hagdanan. Gina, nasa napakahirap kaming sitwasyon. Panimula ni Brian.
Nabigyan na ng 3 ampule ng mamahaling gamot ang lola ko at kailangan pa niya ng isa pang course. Hindi ko maalala ang pangalan pero sinabi ng doktor na mahalaga yun para sa kanya. Natahimik siya sandali, tila naluluha. Pasensya na kung idinadamay pa kita sa usaping pamilya namin. Pero kailangan ko. Ibinigay ng lola ko ang lahat ng ari-arian niya. Maliban sa bahay, sa nakatatanda kong kapatid. Magtatayo raw kasi siya ng negosyo at ibabalik ang pera sa kanya. Pero nang yumaman, iniwan niya ang lola ko. Naiwan kami mag-asawa para alagaan siya. Ilang taon ako nagtrabaho at ginastos ko ang lahat para sa kalusugan niya at sa bahay. Pero 2 taon ang nakalipas. Isinangkot ako ng kapatid ko sa isang problema at nawalan ng negosyo. Wala na kaming natira. Halos 1 taon akong nagpipilit bumangon pero hindi ko kinaya. At ngayon eto naman, kung namatay si Lola, umiyak na si Brian. Hindi ko alam kung kakayanin ko. Siyang nagpalaki sa amin. Siya lang ang malapit sa akin. Hindi ko binibilang ang kapatid ko. Alam mo na kung bakit. At ngayon, napilitan kaming mangutang para sa gamot niya. Nakikiusap ako. Tulungan mo kami. Sa anong paraan? Nagtatakang tanong ni Gina. Pera bang hinihingi mo sa akin? Hindi naman sa ganun, sabi ni Brian habang pinipilit kumalma. Si Adam, mayabang yun. Sigurado, mag-aalok siya sa'yo ng pera bilang pasasalamat para hindi malaman ng iba kung gaano siya kasakim. Kaya sana, Gina, kung maaari, tanggapin mo ang pera mula sa kanya para sa gamot. Sandali, hindi maintindihan ni Gina. Gusto mong hingan ko siya ng pera kapalit ng pagligtas ko sa lola nyo? Alam ko, mukhang kakaiba, pero para to sa kanya. Kailangan namin agad ang pera para sa gamutan. Mayaman si Adam, sobrang yaman. Hindi niya ibinalik ang perang hiniram niya kay Lola. Kaya tuloy wala siyang pambayad sa sariling gamutan ngayon. At wala rin ako. Umiiyak na sabi ni Brian. Baka naman may iba pang paraan, mahinahong sabi ni Gina. Sinubukan na namin ang lahat, pero hindi talaga siya nagbibigay. Desperadong sabi ni Brian. Ikaw na lang ang huling pag-asa namin. Kailangan pa ng gamot ni Lola. Mamamatay siya kung wala yun. Diyos ko, hindi ko kakayanin. Sige, sagot ni Gina na hindi alam ang gagawin. Pero hindi ko alam kung paano ko sasabihin yon. Sigurado magpapakita siya sa'yo, sagot ni Brian. Kapag nagpasalamat siya, banggitin mo ang halaga. Nang marinig ni Gina ang halagang sinabi ni Brian, natigilan siya. Napakalaking halaga niyan. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin ang ganitong numero. Wala yun sa kanya. Ngumiti si Brian. Hindi mo alam kung gaano kalaki ang ninakaw niya sa lola namin. Patak lang yun sa dagat. Umuwi si Gina na mabigat ang pakiramdam. Pakiramdam niya ay parang hinihigop siya ng putik. Mukhang kalokohan mula sa labas. Pero paano kung totoo? Ilang taon kong pinagkatiwalaan si Frank, naniwala ako sa kanya at niloko niya ako. Paano kung ganun din dito? Baka ang isang apo ay nagkunwaring mabuti para pagnakawan ng lola, habang ang isa naman ay tunay na nagmamalasakit. Hindi ko na dapat isipin to, sabi niya sa sarili. Baka hindi naman pumunta si Adam. Ngunit ilang araw, hindi mawala sa isip niya ang usapan. Biyernes yon at tinatapos niya ang huling procedure nang biglang tumakbo si Kirsten. Gina, nakita mo ba yon? Parang mayayaman ang dumating. Ang mamahaling sasakyan pumasok doon sa gate. Sino kaya yun? Hindi ko alam, sagot ni Gina habang sumisilip sa bintana. Baka may mayamang pasyente dito? Ha? Hindi sila pupunta rito. Sa Central Hospital sila pupunta. Ordinaryong tao lang ang pasyente dito, sagot ni Kirsten. Umalis sila sa bintana at naupo sa sofa sa treatment room. Makalipas lamang ang 10 minuto, may kumatok sa pinto. Yes? Sabi ni Gina. Natigilan siya nang makita ang bisita. Adam, ikaw ba yon? Hindi ko inaasahang makikita ka rito. Patawarin mo ko, sabi ng lalaki na tila nagmamadali. Hindi ako nakapunta buong linggo. Papunta ako sa supplier, kaya sandali lang to. Magkita tayo sa isang cafe sa Sabado. Gusto kitang makausap. Sige. Hi Gina, sino yon? Gulat na tanong ni Kirsten habang nakatingin sa bintana. 3 SUV ang palabas ng gate ng ospital.
Isa sa mga apo ni Lola Grace, yung niligtas ko, buntong hininga ni Gina. Sana matapos ng mga ganitong pagkikita. Nako Gina, napakaswerte mo at ng lolang niligtas mo, pabirong sabi ni Kristen. Siguro milyonaryo siya, walang pakialam na sagot ni Gina. Kristen, tama na, pagod na ako sa lahat ng to. Ang arte mo, hindi mo lang maikukumpara si Frank sa kanya, no? Hindi tumigil si Kristen. Gina, ipakilala mo naman ako. Sana may ganun din akong fiancé. Kristen, ayoko siyang makilala. Lalo na kung totoo ang sinasabi na hindi niya tinrato ng maayos ang lola niya. Pilit natapos ni Gina sa usapan. Iba na lang ang pag-usapan natin. Nako, hindi ako makakatulog ngayon gabi. Natatawang sabi ng kaibigan. Umuwi si Gina na masama ang loob. Ayaw na ayaw niyang makipagkita kay Adam. Matapos niyang mangako kay Brian, pakiramdam niya'y may mabigat na tanikala sa leeg niya. Dumating ang araw ng Sabado na halos hindi siya makabangon. Nahihilo siya at napapatingin sa orasan. Mag-aalas 11 na. Tatawagan ko ba siya at ika-cancel na lang? Isip niya. Sasabihin kong masama ang pakiramdam ko, pero maantala lang ang usapan. Mas mabuti tapusin ko na to ngayon. Bandang alas 5 ng hapon, pilit siyang nagbihis. Ilang sandali pa ay tumunog ang cellphone. Friend, ready ka na ba? Boses yon ni Kristen. Sana suot mo ang blue mong damit, yung pinakamaganda mo. Hay nako, naka-jeans at lumang sweater ako. Eritadong sagot ni Gina. Kristen, gusto mo ba akong tuluyang mabaliw? Bakit ka ba kasi napakasungit? Natatawang tanong ni Kristen. Ito nang nakatadhana sa'yo. Ay, sige na nga. Bye. Babala ni Gina. Pinipilit ko lang ang sarili ko. Gusto mo bang ikaw na lang ang makipagkita sa kanya? Well, gusto ko sana, pero hindi naman ako nagligtas sa matandang yon. Tawa pa ni Kristen. Kaya hindi ko kapalaran. Sige, tawagan mo ako mamaya at ikwento kung paano kumilos ang gentleman. Sa kabila ng inis, bahagyang gumaan ang pakiramdam ni Gina. So what kung mahuli ako? Sa isip niya habang tumitingin sa orasan. Dapat nga magpasalamat siya at pupunta pa ako. Pagpasok ni Gina sa cafe, may kumaway mula sa dulong mesa. Lumapit siya roon. Sa wakas, nagkita rin tayo. Malapad ang ngiti na sabi ni Adam. Hello Gina. Magandang hapon. Malamig na sagot niya. Hindi naman ako magtatagal. Oo, naiintindihan ko, sabi ni Adam. Buong linggo kang gustong makausap ni Lola, pero hindi ko naayos. Pasensya na, naging abala ako sa trabaho. Ayos lang, tuyo niyang sagot. Ano palang gusto mong sabihin? Gina, medyo kabadong panimula ni Adam. Iniligtas mo ang lola ko at gusto kitang pasalamatan. Hindi ako mahirap na tao, kaya maaari kang humingi ng anumang kailangan mo. Nanahimik si Gina. Alam niyang ito na ang sandaling dapat niyang banggitin ang halagang sinabi ni Brian. Mahal mo ba si Lola Grace? Bigla niyang tanong. Ano? Litong sagot ni Brian. Ibig kong sabihin, bakit mo siya iniwan? Iniwan? Hindi makapaniwala ang lalaki. Siguro ang ibig mong sabihin ay hindi ako nakatira sa kanya. Matagal na kaming hindi magkasundo ng kapatid ko. Buong buhay niya umasa siya kay Lola. Napagod na akong makita yun at nag-away kami. Pinag-aral kami ni Lola sa pinakamahusay na university. Pero tumigil si Brian sa 3 taon. Ako ang nakapagtapos at nagtayo ng sariling kumpanya. Sa una, ginastos ng kapatid ko ang lahat ng pera ni Lola. Pagkatapos, nanghingi pa siya ng mas marami. Siya at ang asawa niyang walang konsensya. Pasensya ka na, medyo private to. Ayokong isama ka sa gulo namin. Napakagulo ng lahat, mahinang sabi ni Gina. Nasaan ang totoo at nasaan ang kasinungalingan? Anong ibig mong sabihin? Nagtatakang tanong ni Adam. Hindi ko maintindihan ang punto mo. Ako rin, sagot niya. Adam, bakit mo iniwan ang lola mo? Hindi lang sa parke, kundi sa pinakatahimik at liblib na bahagi pa. Sinadya mo ba yun? Ako? Gulat na sagot ng lalaki. Si Brian ang nagdala kay Lola dun sa parke. May maganda naman kaming hardin kung saan pwedeng maglakad. Pero kung ano ang pumasok sa isip niya, dinala pa rin ng Lola namin.
Pagkatapos, tumawag ang asawa niya at sinabing nabalian siya ng paa, kaya iniwan niya si Lola ron. Bakit hindi niya isinama? Galit na tanong ni Gina. Alam mo bang maaari siyang mamatay doon? Hindi ko maintindihan ang kapabayaan ninyo. Siguro tama ka. Buntong hininga ni Adam. Minsan naiisip ko na kailangan kong bantayan lagi ang kapatid ko. Napakadulas niyang tao. Napakatuso. Alam ko kung paano siya mag-isip. Nung araw na yon, sinabi niya sa akin na maglalakad sila ni Lola sa parke hanggang tanghali. At saka ako pupunta para sa tanghalian. Nalilito na ako, wait lang. Nanginginig na sabi ni Gina. Sinabi rin sa akin ni Brian ang parehong bagay tungkol sa'yo. Si Brian? Kinausap ka niya? Hindi makapaniwala si Adam. Gina, anong gusto niya sa'yo? Gusto niyang hingin ko sa'yo ang pera para sa gamot ni Lola bilang kabayaran sa pagligtas ko sa kanya. Tapat niyang sagot. Anong gamot? Gulat na sagot ni Adam. Binayaran ko ang buong gamutan niya hanggang sa bulak at benda. Ano na naman ang kalokohang to? Ano na naman ang balak ng kapatid ko na yon? Hindi ko alam, sabi ni Gina. Pero sinabi niyang ninakaw mo raw ang malaking halaga mula sa lola niyo. O hiniram para sa negosyo at hindi mo na ibinalik. Hindi na mapigilan ni Gina ang sarili. At pagkatapos, isinangkot mo siya sa problema at naiwang wala siyang kahit ano. Ninakaw mo ang lahat sa kanya. Sinamantala mo ang Lola Grace ninyo at iniwan mo siya. Samantalang siya at ang asawa niyang nag-aalaga ngayon. At nang kailanganin ng mamahaling gamot, wala silang pera. Kaya pinakiusapan niya ako na kunin yon mula sa'yo. Napahawak sa ulo si Adam. Gina, patawad. Kailangan kong kausapin agad ang kapatid ko. Mabilis siyang tumayo at umalis. Nanginginig ang buong katawan ni Gina habang pauwi. Ramdam niyang tama si Adam. Hindi ito nagsisinungaling. Ang buong magulong kwento tungkol sa pera ay nagpapabaliw sa kanya. Samantala, nagkaroon ng matinding usapan sina Adam at Brian. Brian! Sigaw ni Adam sa buong bahay. Lumabas ka! Hahanapin kita kahit saan. Binuksan niya ang isang pinto pagkatapos ng isa pa. Bakit ka sumisigaw na parang bahay mo? Lumitaw si Brian sa may pintuan. Huwag kang maingay dito. Sa'yo na bang bahay na to? Galit na sagot ni Adam. Akala ko bahay to ni Lola. Sobra ka na ah. Balik ni Brian. Ano ba? Lelekturan mo na naman ako. Hindi ko kailangan ng payo mo. Dapat nun pa kita isinumbong sa pulis. Mariing sabi ni Adam habang nakatitig ng diretso sa kanya. Huling beses ko na tong gagawin. Hindi na kita kakampihan pa. Walang perang makukuha si Gina mula sa akin. Naiintindihan mo ba? Namumutla si Brian. Sandali siyang natahimik, ngunit hindi siya sanay na masisi. Bahala ka! Sigaw niya habang itinuturo ang kapatid. Lumayas ka! Umalis ka sa bahay ko. Ano? Gulat na tanong ni Adam. Wala ka dapat dito. Sisiguraduhin kong wala ka na rito. Galit na sabi ni Brian. Pagkatapos umalis ni Adam, nagkaroon sila ng masinsinang usapan ng lola niya. Adam, wag mong isipin na wala akong alam. Nakikita ko ang lahat. Alam kong nililinlang ka ni Brian at alam ko rin ginastos na nila ng asawa niya ang lahat ng pera. Pero apo ko pa rin siya. Hindi ko siya kayang pabayaan. Ganito na lang. Ililipat ko sa pangalan mo ang lahat ng ari-arian ko. Pero bibigyan mo siya ng bahagi niya sa pera. Ganun nga ang ginawa nila. Anong kalokohan to? Sigaw ni Brian na parang sugat ang hayop. Lumayas ka sa bahay ko. Brian, pilit na kalmadong sabi ni Adam. Hinihiling kong umalis kayo ng asawa mo sa ari-arian na to. Narito ang kopya ng titulo. Narito ang tseke. Eksaktong kalahati ng lahat ng iniwan sa atin ni Lola. Kalokohan! Sigaw ni Brian. Bahay ko to! Lumabas si Hannah na nakasaklay. Sige, sabi niya. Aalis kami sa loob ng 2 araw. Nababaliw ka ba? Galit na bulalas ni Brian. Tumahimik ka, bulong ni Hannah, habang hinihila siya sa gilid at may ibinulong sa kanyang tenga. Habang nakikinig si Brian, unti-unting lumapad ang kanyang ngiti. Hindi yun napansin ni Adam. Lola, sa wakas nakauwi na kayo. Masayang sabi ni Adam. Kung gusto ni Brian, maaari siyang dumalaw pero hindi na siya titira dito. Adam, sabi ng matanda.
Gusto kong imbitahan si Gina. Napakasama nang nangyari sa kanya. Opo, gusto ko rin siyang makausap, sagot ni Adam. Nagkita kami sa cafe pero magulo ang usapan. Pagkaraan ng 3 araw, nahihiyang umupo si Gina sa malaking mesa. Maraming kwento ang matanda. Gina, kung alam mo lang kung gaano ko kamahal ang mga rosas. May koleksyon ako sa hardin. Pagkatapos ng tanghalian ay ipapakita sa iyo ni Adam. Nag-leave si Adam sa trabaho at inilibot ang dalaga sa hardin. Napakaganda rito, paghanga ni Gina. Ito ang pinakamagandang garden na nakita ko. Nasaan na nga pala si Brian? Bigla niyang naitanong. Binigyan ko siya ng kalahati ng lahat. Buntong hininga ni Adam. Kahit wala na akong natira, binayaran ko siya. Ibinenta ko ang kotse ko. Mas mabuti yun kaysa makita siya araw-araw dito sa bahay. Gina, patawad kung may mga nasabi man akong hindi maganda sa'yo nung nakaraan. Hindi, nalito lang ako. Hindi ko kasi alam kung sino ang paniniwalaan. Alam mo ba, bukas ay Linggo. Gusto mo ba pumunta tayo sa zoo? Biglang alok ni Adam. Zoo? Hindi ko masyadong gusto ang mga hayop sa kulungan. Pero, pwede, sige. Magandang ideya. Masayang sabi ni Lola Grace nang marinig ang plano. Adam, mabuting babae si Gina. Sinasabi ko ito bilang taong matagal nang nabuhay. Matutuwa akong maging bahagi siya ng bahay na ito. Nangyari nga ang inaasahan ng matanda. Nagkikita ang dalawa ng mas madalas. Makalipas ang 1 taon, nagkaroon sila ng marangyang kasal. Masayang masaya si Lola Grace. Hindi dumalo sina Brian at Hannah. Itinuring nila itong kahihiyan. Mabilis lumipas ang 3 taon. Naubos ni na Brian at Hannah ang lahat ng pera. Wala ni isa sa kanila ang nagtrabaho. Napilitan silang ibenta ang kotse at apartment. Sa desperasyon, muli silang nagpunta sa bahay ni Lola Grace. Brian, apo ko! Masayang bati ng matanda. Nararamdaman ko na bibisita ka. May magandang balita. May anak na sina Adam at Gina. May tagapagmana na ang bahay na ito. Nagpalitan ng hindi masayang tingin ang mag-asawa at nanatiling nakasimangot sa hapunan. Lola, maaari ba kitang makausap ng tayo lang? Pakiusap ni Brian. Umalis sina Adam at Gina sa sala. Brian, iling ng matanda. Hindi maganda ang lagay ninyo. Kailangan ninyo ng tulong. Oo, Lola, sabik na sagot ni Brian. Tulungan nyo kami, wala na kaming pera. Sige, kakausapin ko si Adam, sabi ng matanda habang hinahaplos ang ulo ng apo. Kailangan niya ng driver at tagalinis ngayon. Magsisimula ka sa mababa at tutulungan kanyang umangat. Hindi ka pababayaan ni Adam kung magsisikap ka. Sa loob ng 3 taon ay maaari ka ng maging manager. Umalis sina Brian at Hannah na may galit sa dibdib at buntot sa pagitan ng mga paa. Tinuruan sila ni Lola Grace ng mahalagang aral. Samantala, nanganak si Shailene ng malusog na sanggol na babae. Makalipas ang 2 taon, nagpakasal siya at lumipat sa ibang lugar. Si Frank naman ay patuloy na nagpalipat-lipat ng desisyon sa buhay. 5 beses siyang nagpakasal, laging hindi kontento. At sa katandaan, napunta siya sa isang napakasungit na babae na tila layunin lamang ay pahirapan siya araw-araw. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin. Ang kasinungalingan at kasakiman ay maaaring magdala ng panandaliang pakinabang. Ngunit sa huli, ang katotohanan ang laging lumalabas. Hindi maitatago ang panlilinlang dahil darating ang araw na mananagot ang sinuman sa sariling mga gawa. Ipinapakita ng kwento na ang pagmamahal ay hindi dapat pilitin at lalong hindi dapat samahan ng panlalamang. Si Frank ay nabuhay sa pag-aalinlangan at pansariling interes, kaya hindi siya kailanman nakatagpo ng tunay na kapayapaan. Samantalang sina Gina at Adam na piniling maging tapat at responsable ang siyang tunay na pinagpala. Laging tatandaan, ang pera at ari-arian ay maaaring mawala. Ngunit ang mabuting puso, integridad at malasakit sa pamilya ang tunay na kayamanan.
Sa huli, ang kabutihan ay ginagantimpalaan at ang kasamaan ay may kaakibat na kaparusahan. Kaya piliin nating maging tapat, responsable at may malasakit. Dahil ang buhay ay umiikot at anuman ang itinanim natin ngayon, yun din ang aanihin natin bukas. Muli, ako po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.